Naka-alerto ang buong Chinese military ngayon dahil sa posibleng gulo at naghihinala ang mga eksperto na maaaring pasimuno ito ni General Li Changpo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabing mayroon umanong nagbabadyang kudita sa China at pinamumunuan ito ng isang Chinese general na kung saan ay tahimik na pinaltalsik kamakailan ni Xi Jinping sa kanyang pwesto. Sinabi sa report na nagbabalak maghiganti ang dating pinakamataas na military leader ng China na si General Li Changpo sa pamamagitan ng kudita at bahagi ng kanyang plano ay ang patalsikin si President Xi Jinping. Biglang nawala sa mata ng publiko si General Li Changpo ng ilang buwan at naghihinala ang ilang mga foreign media outlet na posibleng pinatalsik siya ni Xi Jinping dahil sa korupsyon o di kaya'y kinontra ng nasabing general ang mga polisiya ng Chinese President. Ayon sa report, naka-alerto ang buong Chinese military ngayon dahil sa posibleng gulo at naghihinala ang mga eksperto na maaaring pasimuno ito ni General Li Changpo bilang ganti niya kay President Xi Jinping. Iniulat ito matapos sinabi ni US Secretary of Defense Lloyd Austin na malugod nilang ikinagagalak ang lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas matapos makipagpulong siya kay Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sa kanilang pag-uusap, masayang ipinahayag ng dalawang kalihim ang makasaysayang momentum ng alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na naging dahilan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region sa loob ng mahigit sa 70 taon. Ayon sa pahayag, nangako ang dalawang kalihim na i-explore ang mga opportunities upang palakasin pa lalo ang mga biological operation at planning kabilang na ang paparating na 2024 balikatan exercise at binanggit rin ang kanilang pagnanais na palawakin pa ang mga ginagawa nilang multilateral activity sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng dalawang kalihim ang mga ginagawang provokasyon ng China, kabilang na dito ang mga ginagawang mapanganib na maniobra ng Chinese military sa mga aircraft at barko ng Estados Unidos na nag-ooperate sa South China Sea at West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard noong Linggo, December 3, na binabantayan nito ang iligal na presensya ng mahigit 135 Chinese maritime militia vessel sa isang bahura sa South China Sea. Sinabi na nag-utos ang hepe nito ng pagpapatrolya sa paligid ng White Sand Reef na tinatawag ng Maynila na Julian Felipe Reef at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, sa ibang mga ulat, pinalaan umano ng isang Chinese military general ang Communist Party laban sa binabalak nito na salakayin ng Taiwan at pinaplanong sapilitang pag-agaw sa Ayungin Shoal mula sa pagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni General Wei Penghe na hindi papayag ang karamihan sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army
sa pinaplano ng kanilang gobyerno dahil siguradong hindi umano magiging maganda ang resulta nito at baka pagsisiyan pa nila ito sa huli. Sekreto umanong binala ng nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakay ng Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umanong mag-aklas ang mga opisyal ng People's Liberation Army. Nilinaw din niya sa Communist Party na hindi nito kayang kontrolin ng mga opisyal ng People's Liberation Army at kung talagang ipipilit ng CCP ang kanilang gusto, siguradong maraming pagbabago ang magaganap sa China. Iniulat ito matapos sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa social media ang pananalakay at mga provokasyon na ginawa ng China Coast Guard at ng kanilang Chinese Maritime Militia laban sa ating mga sasakyang pandagat at tauhan ay lalong nagpatibay sa ating determinasyon na ipagtanggol at protektahan ang soberanya ng ating bansa, mga karapatan sa soberanya at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Dagdag niya na ako ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating pambansang seguridad at pamunuan ng depensa at inutusan ng ating mga uniformadong serbisyo na isagawa ang kanilang mga misyon ng may lubos na pagsaalang-alang sa kaligtasan ng ating mga tauhan ngunit magpatuloy sa isang misyon. Samantala, nananawagan ng Estados Unidos noong linggo para sa Beijing na ihinto ang mapanganib at nakakapagpapahinang aksyon nito sa pinag-aagawang South China Sea matapos magbangga ng isang bangka ng Pilipinas at China Coast Guard malapit sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ni Miller na ang desisyon ng tribunal noong 2016 ay final at legal na may bisa sa PRC at Pilipinas. Nananawagan ng US sa PRC na sumunod sa namumuno at itigil ang mapanganib at destabilizing na pag-uugali nito, dagdag niya, gamit ang acronym para sa People's Republic of China. Mayroon umanong mga CIA agent na membro ng Chinese Communist Party at sinabi na matagumpay umanong nakapasok ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ang CCP. Ayon sa report na matagal na umanong nakapasok ng Central Intelligence Agency ang Chinese Communist Party, ngunit ngayon lang ito nabisto ng komunistang bansa at kasalukuyan na umano silang nagsasagawa ng investigasyon. Ngunit sinabi naman ng isang Chinese opisyal na hindi pa umano alam ng mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party kung sino-sino sa kanilang hanay ang miyembro ng Central Intelligence Agency. Sinabi naman ng ilang analista na pinapatunayan lang nito na malakas talaga ang impluwensya ng Estados Unidos at alam umano ng US government na maraming corrupt na Chinese official na pwede nilang bayaran upang mapasok nila ang Chinese government.